Pag-usapan natin ang pagkalito sa paglilipat ng titulo ng lupa sa Pilipinas. Hindi naman kailangang maging ganoon kahirap. Narito kung paano ito gawin, sunod-sunod. Kaya, nakahanap ka na ng perpektong ari-arian at handa ka nang gawin itong sa iyo. Pero bago ka magdiwang, pag-usapan muna natin ang totoong proseso, ang paglilipat ng titulo ng lupa. Unang hakbang, siguraduhin ang iyong deed of sale. Ito ang opisyal na dokumento na nagpapatunay na ibinibigay sa iyo ng nagbebenta ang ari-arian. Siguraduhin na notarized ito, walang shortcut. Ikalawang hakbang, bayaran ang mga buwis. Pumunta sa Bureau of Internal Revenue para bayaran ang capital gains tax at documentary stamp tax. Itago lahat ng resibo mo, iyon ang tiket mo sa susunod na hakbang. Ikatlong hakbang, bisitahin ang lokal na opisina ng Ingat Yaman para bayaran ang transfer tax. Muli, hawakan ng mahigpit ang resibong iyon. Ikaapat na hakbang, oras na para sa Registry of Deeds. Isumite ang lahat ng iyong dokumento, deed of sale, tax clearances, IDs, at bayaran ang registration fee. Dito nangyayari ang magic, ang titulo ng lupa ay may lilipat sa pangalan mo. Ikalimang hakbang, huwag kalimutan ang huling hinto, ang Assessor's Office. I-update ang tax declaration para opisyal kang makilala bilang bagong may-ari ng ari-arian. At yun na, bagamat nangangailangan ng pasensya ang proseso, ang pagkaalam kung ano ang aasahan ay nagpapadali sa lahat. Pro tip, laging humingi ng opisyal na resibo, i-double check ang mga pangalan, at panatilihin ang mga kopya ng bawat dokumento. Isang maliit na typo lang ay maaring magdulot ng malaking problema sa huli. Handa ka na bang gawing pamana ang lupang iyan? I-like, mag-subscribe, at i-drop ang inyong mga tanong sa ibaba. Nandito kami para tulungan ka sa bawat hakbang.